Okay, again, good morning and good morning. Discuss natin ngayon is about derivatives of trigonometric function. Okay, previously we discussed about algebraic function. Actually, yun yung pinaka-basic ng mga formula sa derivative. Then next is yung chain rule. Okay, this time po-proceed tayo dito sa trigonometric function, which is kung ano yung natutunan natin sa algebraic o yung pinaka-basic, yung sum, difference, quotient, okay, product, tapos naka-fraction, naka-root, i-apply din natin din yun. Kaya lang, yung trigonometric function ay may specific siyang derivative. Example, derivative ng sin u, again, yung na to is function din siya, okay, naka-function din yan, is cosine u, tapos yung derivative ng u. Okay, kung ano naman yan. Kaya possible na yung u na to is algebraic function din, cosine, and u. Okay? Then, derivative ng cosine u is equal to negative sine u. Take note yung negative na sign. Derivative u with respect to x. Again, kung ano man yung kung ang derivative na variable, yun yung i-consider natin. For derivative ng tangent u, secant squared u. Okay? Derivative ng cotangent, negative cosecant u. Derivative ng secant u, retain lang secant u pero may tangent u. Derivative ng cosecant, okay, is negative cosecant cotangent. Which mean na itong anim na derivative na to sa trigonometric ay dapat isa puso nyo. Isa buhay nyo, isa kaluluwa nyo, at lahat ng dapat isa. Okay? Para hindi kayo malito o magkamali. Kasi actually, isa sa mga pinaka nakakalito na sa derivative ay yung trigonometric saka yung inverse. Kasi iyan, pag nagsama-sama pa. Plus, hindi lang siya basta kukunin mo yung derivative. Dapat naalala mo to, familiar ka, kabisado mo, okay, yung mga trigonometric identities. Okay, bakit? Kasi possible na kapag tinignan mo, napaka-komplikado niya, yung sa given, pero meron pala siyang trigonometric identities na pwedeng, yun lang siya. Hindi siya ganun kakomplikado. Mas magiging madali. At the same time din, kung familiar ka sa mga trigonometric identities na yan, okay, mas masisimplify mo yung final answer mo. Lalo na kapag naka-composite. Okay? Which is, pag naka-composite, composite yung function, therefore, naka-chain rule yan. Hahaba ng hahaba yan. Mas nakakalito. Kaya dapat, familiar kayo o kabisado nyo itong trigonometric identities na yan. Okay? Then, ito pa, mga double angle, half angle, product identities, and then sum of identities. Okay. Para mas ma-familiar pa, sample problem tayo. Okay? Okay? Derivative with respect to x ng function ng y, which is yung y ay equal sa x squared sin x. Okay, kaya kunin natin ito, kunin natin derivative, which is compose yan ng x squared, okay? And then ito which is algebraic, ito naman ay trigonometric. Although isang term lang siya, pero magkaiba siya ng function. Kaya consider natin itong u, then ito yung b. Okay. At kung b, u and b, therefore ito ay product. Okay? Product yan. I-apply uli natin natutunan natin sa algebraic, which is ang product nito ay x squared, then times derivative with respect to x ng sin x plus sin x, then derivative ng x squared. Then, x squared, derivative ng sin x. Mula doon sa table natin, formula, o derivative ng trigonometric is, ito ay, lobat. Ang derivative ng sin x ay cosine x. Then plus sin x, derivative ng x squared ay
2x. Ayan po, simplify. Pag sama-samahin, mas gawing presentable, 2 sin 2x sin x. May nakikita ba kayong common? Okay, pwede naman. Pwede pa ba i-simplify? May xx. Okay. X cosine x plus 2 sin x. Mas i-simplify pa ba? Okay. Meron ba siya trigonometric identities na para ma-simplify? Yan. This case, wala. Therefore, yan yung final answer natin. Kung meron pa, simplify pa natin. Okay? Yan siya. Easy. Okay? Magiging easy yan. Basta una, na-master niyo yung basic algebraic function natin plus yung equivalent na trigonometric values nung sa derivative ng trigonometric values. Okay? Next problem. Okay? Derivative with respect to x ng buong function na to. Okay, ilang function ba siya? Okay. Isa, ito. Tapos, itong buo na to. Tignan mabuti yan ha. Again, tignan mabuti yung open and close parenthesis. Para malaman kung isa lang kasama ba siya o hindi. Lalo na kapag trigonometric. Dito kasi madalas na mamali. May manalilito. Halimbawa, sine squared. Tapos, x to the fourth, then cosine to the x. Therefore, magkaiba yan. Kaya, be careful dito. Saka kung yung ba ay constant lang o variable. Therefore, in this case, dalawa tayo. Dalawa yung function natin. Yung u, saka p. Yung u, simple lang siya. Exponent. Pero itong b, ano makita nyo? Itong b ay composite. Okay? Composite yan. Composite function yan. Therefore, kung composite function yan, gagamitan natin ito ng chain rule. Yan. Kaya nga na-discuss natin sa chain rule, mamamaster pa natin yung chain rule sa mga susunod pa ng mga problem. Okay? Sa chain composite, okay? For ito, x cube. Tapos, derivative with respect to x ng sine squared x to the fourth minus cosine x plus sine squared x to the fourth minus cosine x. Then, derivative with respect to x ng x cube. Okay. Then, next. X cube. Derivative nito, una muna, may composite. Kunin muna natin ito as u ay consider dahil may exponent ito. Okay. Exponent yan. Apply muna natin yung isang formula, yung basic formula na u raised to n minus 1. Okay. Kasi may exponent siya. Therefore, ito ay 2 sine x raised to 4 minus cosine x. Okay? Ito pa lang tayo. Composite. Kaya yung composite. Okay? Next, kukunin natin yung derivative nito. Okay? Derivative ng sine quantity x 4 minus cosine x. Ano ba yung derivative ng sine? Cosine. Therefore, ito, derivative ng sine is cosine. Kaya, cosine x to the fourth minus cosine x. Next, kukunin pa natin itong derivative nitong u ng sine. Ito yun. Kukunin uli natin to. Ay, pangatlo. Therefore, ano derivative niyan? Derivative nito ay 4x cube. Tapos, derivative ng cosine, negative sine. Kaya, plus sine x. Kaya, yan yung chain rule. Mahaba yan. Lalong humahaba yan kapag naka-trigonometric. Okay? Naka-trigonometric function. Ito pa lang yan, no? Okay? Then, next,
Okay, meron ba tayo na miss? Okay, x cube kasama to, 2 sin x, ulitin na 2 sin x, rewrite to. Okay, angle, consider na angle. Tapos derivative niya, kabuuan na to, cosine x to the fourth minus cosine x. Then derivative ng angle is 4x cube minus plus sin x. Plus, okay, is para sa second term, retain, sine squared. Then yung angle, rewrite lang cosine x d over, Then derivative nito is 3x squared. Then, simplify. Okay, masisimplify pa ba yan? Okay, rewrite na lang natin kasi mahaba yan. Tignan natin kung meron siya. 2x cube. Okay, then, times, para di nakakalito, tagyan na lang natin ito. Another open and close parenthesis. Okay. Okay, tapos cosine x to the fourth minus cosine x. Then 4x cubed plus sine x. Then ito plus 3x squared. Then sine squared x to the fourth minus cosine x. Okay? Masisimplify pa ba yan? Okay? Tingin ko, hindi na. Therefore, ito yung sagot natin. Teka nga. Meron tayong maling sign. Be careful. Teka. Meron tayong maling sign. Ulit i-double check natin. Okay. Sine squared. Negative. Ito ay naging positive. Sine x.